Ano ang top 10 negosyong 5K puhunan? Welcome back sa ating YouTube channel. Ako po muli ang inyong abang lingkod, Darlene Achon. Our channel is all about top 10 that discuss everything and every topic. Syempre, there is a lesson. And that lesson is you can apply based on your life and also you can share with your friends, families, relatives, and etc. At kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel na ito, huwag kalimutang mag-subscribe and hit the notification bell para always ma-notify ka sa mga bago ko pang i-upload na mga videos. Pa-support na rin po ng aking new YouTube channel na nasa description below ang link. Maraming salamat po sa inyong lahat in advance. Now, no further ado, let us start. Ang pagpili ng negosyong pwedeng simulan sa halagang 5,000 ay maaaring depende sa iyong interes, kasanayan at lokal na pangangailangan. Narito ang ilang ideya na maaari mong isaalang-alang. Una, ang rice retailing. Magbenta ng bigas sa iyong lugar. Pwede mo itong simulan sa maliit na scale at unti-unting palakihin. Pangalawa, handmade crafts. Kung mahilig ka sa arts and crafts, maaari mong gawing negosyo ang paggawa ng handmade items tulad ng accessories, home decor, or gift items. Pangatlo ay ang t-shirt printing. Mag-invest sa maliit na t-shirt printing business. Maaari mo itong gawin sa bahay muna bago lumaki ang negosyo. Bumili ng mga t-shirt at magkaroon ng sariling logo o design ng mga t-shirt at makipag-usap sa mga printing upang doon ipaprint ang mga t-shirt. Pang-apat, clothing reselling. Bumili ng mura pero trendy na damit at ibenta online. Maaari mo itong gawin sa mga t-shirt, drops o anumang trending na damit at mag-negotiate ng mababang presyo sa mga supplier. Panglima, ang food cart business. Magtayo ng maliit na food cart na nag-aalok ng simpleng pagkain tulad ng fish balls o iba pa na street foods madalas na makikita sa kalsada o lansangan na ito ay talagang siguradong mababa lang ang puhunan. Pang-anim ay ang personal care services. Mag-alok ng personal care services tulad ng paggupit, manicure, pedicure, pagmasahe o pag-alaga ng mga hayop. Maaari mo itong gawin sa inyong lugar. Pang-pito ay online selling. Bumili ka ng mga produkto na mura ang halaga at ibenta mo ito sa Shopee, Lazada o sa Facebook kung saan marami kang magiging buyers. Piliin lamang ang mura na produkto na maaari mong ibenta at meron kang kita. Pangwalo ay ang mga kakanin. Likas sa mga Pilipino ang mahilig sa merienda lalo na tuwing hapon. Kaya isiping mabuti ano ang mga kakanin na maaari mong ibenta na alam mong gawin. Nang sa ganon, unang mong maging customer ang iyong mga kapitbahay. At via online, pwede mo rin itong ibenta na kung saan pwede mong may deliver ito sa kanilang bahay at pwede mo rin itong i-package kung kinakailangan. Pang-siyam ay ang lutong ulam. Mag-isip ng mga lutong ulam na siyang magugustuhan ng inyong mga kapitbahay. Maaaring mag-isip ka ng iyong specialty na kung saan sa iyo lang mabibili. Nang sa ganon, babalik-balikan ka ng customer lalo na kung masarap ang iyong naging putahe. Mabilis ang negosyong ito sa dahilang ito ay kailangan araw-araw at ang tao minsan tamad na silang magluto. Lalo na kung meron namang nagtitinda ng ready-made na pagkain sa kanilang tabi. Pang-sampu ay ang GCash and others. Ang GCash ay isang mobile wallet at financial services platform sa Pilipinas. Ito ay nagbibigay daan sa mga gumagamit na magkaroon ng virtual na pera sa kanilang mobile phones at magamit ito para sa iba't ibang transaction at serbisyo. So, ang GCash, maaari mo itong gawing mobile payments, maaari ka magbayad ng mga bill dito, magbayad sila sa iyo ng bill, bumili ng produkto o serbisyo katulad ng load, magpadala ng pera sa ibang GCash o yung cash in o cash out gamit ang iyong mobile phone. So, pwede ka rin mag-money transfer via GCash kasi madali lang dito mag-transfer ng pera going to bangko o anumang bangko na meron sila. Kahit na wala silang bank, pwede pa rin dahil via to GCash o Coins.ph o Maya, pwede pa rin ang transaction via GCash. Pwede rin sa GCash magkaroon ng bills payment, maaari mong bayaran ng iyong mga bills tulad ng kuryente, tubig, internet at iba pa. Pwede itong maging negosyo mo sa inyong lugar.
Tandaan na kahit maliit lang ang puhunan, mahalaga ang sipag, determinasyon at tamang pagpaplano para sa tagumpay ng iyong negosyo. Huwag kalimutang magkaroon ng malino na business plan at pag-aralan ang iyong target market para maabot mo ang iyong mga customer. Salamat po muli. Ako po ang inyong lingkod, Darlene John. Hanggang sa muli. God bless us all.